pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahain ilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang, sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo sa hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayo isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa.' Kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sabi sa kanila. At inihanda nila ang huling hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno
at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at ngayon ay dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. At tayo ring simbahan, tayo'y natitipon sapagkat tayo'y katawan ni Kristo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung isang linggo po nang ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad, sinabi ko po sa inyo na kakaibang ating Diyos sapagkat isang Diyos siyang nagpapakilala, nagbabahagi at nagsusugo. Ipinakilala ni Jesus Nazareno ang Diyos bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Di po ba sabi ko sa inyo, kapag ang isang tao'y nagpakilala, lalo na siya pa yung mas mataas, iyon ay lubhang kabuti-buti. Sino ba naman tayo para may magpakilala sa atin? Halimbawa, kung isang araw tinawagan ka ng Pangulo at gusto kang makilala at nagpakilala pa siya sa iyo, yun ay isang napakalaking karangalan. Ang Diyos nagpakilala sa atin. Ngunit hindi lang yun ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos nagbahagi sa atin. Kung ano man ang pag-ibig, ano man ang buhay, biyaya na namamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, gano'n na lamang ang kanilang kabutihan, nilikha tayo. Sino naman ba tayo? Masaya na sila. Masaya na ang Diyos. Baka nga magka-problema pa at gano'n nga ang nangyari eh. Di ba kaya iba sa atin, bakit ako mag-aasawa? Para akong kumuha ng batong ipinukpok sa sarili ko. Yung iba ayaw magkaanak. Bakit ako magkakaanak? Dami ko ng problema, dagdagan pa ang problema ko. Bakit ako sasabak sa negosyong yan? May stress lang ako. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, nilikha niya ang tao upang makabahagi tayo. Alam niyo po yung mga teologo, ang isang larawan nila ng isang banal na santatlo ng Santissima Trinidad ng ating Diyos, para daw sila yung sumasayaw. Alam niyo po yung parang square dance na tinatawag, yung sumasayaw sila, yung magkakapit kamay, umiikot. Para bagang ganun ang sayaw daw ng Santissima Trinidad. Sila'y sumasayaw, nagsasaya. Pero di ba may ganung sayaw na miya-miya, tinatawag nila yung ibang tao para sumama habang palaki ng palaki. Yung bilog ng pagsayaw, ganun din daw ang larawan ng langit. Nagsasaya sila at habang patagal ng pagsaya, gusto nila mas marami pa ang sumali sa sayaw ng pag-ibig, sa sayaw ng buhay. At tayo yun na sinasama nila sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi natatapos doon. Nagpakilala ang Diyos
nagbahagi ang Diyos, at papaano daw natin matatanggap ang buhay at pag-ibig na walang hanggan. Gano'n na lamang kabuti ang Diyos. Hindi lang niya sinabing, ako ang Diyos, gusto ko kayong makasama. Siya pa ang gumawa ng paraan para makasama niya tayo, para tayo'y mabuhay na walang hanggan. Kung ang pagkain kailangan natin para mabuhay araw-araw, kailangan din daw natin ng pagkain ng gagaling sa Diyos para mabuhay ng walang hanggan. At yun ang katawan at dugo ni Kristo. Ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang paraan para makabahagi tayo sa buhay na walang hanggan ng Diyos. Kaligtasan. Iyon ang dakilang handog ng Diyos sa atin. At ang kaligtasang iyan, matatagpuan natin kay Jesus Nazareno, ang pagkaing nagbibigay buhay. Kaya nga't araw-araw, linggo-linggo, nagsisimba tayo sapagkat dito natin tinatanggap ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kaya nga't napakagandang pagkakataon dito mga kapatid upang ipaalala sa atin. Nakita niyo po ang mahal na Senyor, bagong bihis. Sinisikap natin kapag may mga dakilang kapistahan, ay binibihisan natin siya bilang tanda ng ating dakilang pagmamahal sa Kanya, dakilang paggalang sa Kanya. Kaya parang gwapong-gwapo ang ating mahal na Senyor. Gayak na gayak para sa kapistahang ito. Ngunit mga kapatid, mahalagang paalala kung gaano natin siya minamahal at ginagalang, dapat mas higit ang paggalang natin sa banal na Eucharistia. Sapagkat ang imahe ng Poong Nazareno ay tanda lamang ni Jesus Nazareno. Pero ang Eucharistia, ang nasa laman ng ating tabernakulo, ang tatanggapin nyo mamaya sa banal na komunyon, ang totoong presensya ni Jesus Nazareno. Kung papaano natin iginagalang, iniingatan ang imahe ng Nazareno, mas dapat nating ingatan ang banal na Eucharistia. Kaya nga, napansin ninyo, bago magkomunyon, nag-a-announce ang commentator, tanggapin natin ito ng may paggalang. Uulitin ko, pag tayo'y pumipila sa banal na komunyon, hindi ito, ay pumipila na ang lahat, sunod na tayo. Hindi po. Ang tinatanggap natin, mismong si Jesus Nazareno, ang imahe, tanda lamang, simbolo lamang, pero ang banal na komunyon, yan mismo ang katawan ni Kristo. Kaya nga nananawagan ako, yung mga naglalakas loob, pag nagpo-prosesyon, namamasan, mas higit pang mahalaga ang banal na misa, ang tumanggap ng banal na komunyon, nang malinis ang ating kalooban, kaysa 1,000,000 prosesyon. Mas matanggap, mas mahalagang tumanggap ng may katimtiman at katapatan sa banal na komunyon kaysa pumanot ka ng 1,000 beses sa andas. Sapagkat sa andas, sa lubid, ang inaabot natin, ang paggalang natin sa tanda ni Jesus Nazareno. Pero sa banal na komunyon,
mismong si Jesus Nazareno ang ating tinatanggap. Para bagang anong gusto mong yakapin? Yung litrato ng nanay mo o yung mismong nanay mo? Di ba sasabihin nyo, ay doon ako sa mismong nanay ko. Ba't ako doon sa litrato lang? Kung pwede ko namang yakapin yung nanay ko, doon na ako. Ganun po. Ang imahe ni Jesus Nazareno, parang litrato po yan ni Jesus Nazareno. Pero, ang tinatanggap natin sa banal na komunyon, mismong si Jesus Nazareno. Kaya sana, kung paano tayo nagbibigay galang sa pahalik sa likod, mas dapat may galang tayo kapag nagkukumunyon tayo. Kaya pagtatanggapin natin ang banal na komunyon, iwasan nating malaglag. Wag na wag malalaglag. Linisin natin ang ating kamay. Di ba tayo, pagtatanggap ka ng regalo, halos linisin mo yung kamay mo. Papaano pa kaya kung si Jesus Nazareno pa? Mismo ang tinatanggap natin. Kaya pag marami kayong dala, bitawan mo muna natin, ilapag muna natin. Huwag kayong mag-alala, walang dadampot dyan. Nasa harapan naman kayo. Nandyan yung usher, hahabulin nila kung sino man ang umagaw niyan. Malinis ang kamay. Huwag naman po sana kapag nangungumunyon, may makita ako sa kamay ninyo. 30, 50, 70, hindi ko alam, tataya ho ba kayo sa loto? No? At nandoon lahat yan, o pautang ho ba yung nakasulat dyan sa inyo? No? O minsan may nakalagay doon, 0925, no? Siguro may nakita kang kakilala dyan, doon mo na lang naisulat yung numero. O baka may nakalagay pa dyan, sibuyas, no? 1 kilong karne, mamamalengke kaya pagkatapos na magsimba, diyan mo na naisulat yung ibibili mo mamaya. Malinis po sana ang kamay. Hindi tayo pumipila para sa LRT. Pag tayo na pumipila sa komunyon, tandaan natin, mismong si Jesus Nazareno. Kaya huwag niyong sunggaban. Hayaan ninyong parang trono ang inyong kamay o buksan ang inyong bibig para maibigay ng maayos ng ating mga lay minister. Sapagkat ito ang pinakamahalagang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Wala nang ihigit pa. Bukod sa mga hinihingi natin sa Kanya, pera, kalusugan, trabaho, kaginhawahan sa buhay, wala nang ihigit pa sa may pagkakaloob sa atin ni Jesus Nazareno, kundi ang Kanyang katawan at dugo. Kaya nga't ang huling hapunan narinig natin, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. At tayong mga Katoliko, pinaniniwalaan natin ito mismo. At kailangan, pag sinabi natin komunyon, sa pagtanggap natin sa Kanya, buong-buo ang pagtanggap. Hinahayaan natin si Jesus ang maghari sa ating buhay. Si Jesus ang tunay na mabuhay sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng pagkain ng buhay na walang hanggan. Siguro sabihin nyo, bakit Father, kahit 5 beses na nga ako nangumunyon pero bakit parang walang nagbabago sa buhay ko? Paglabas ko, palamura pa rin ako. Palaaway pa rin ako. Natutokso pa rin ako. Kaya nga sa banal na komunyon, hindi lang natin tinatanggap si Jesus, binibigay din natin ng buong-buo ang ating sarili sa Kanya. Kaya pagtanggap mo mamaya sa banal na komunyon, sinabi sa iyo ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo. Ang sagot natin, Amen. Nang ibig sabihin, pumasok ka sa buhay ko, Jesus. Tinatanggap kita ng buong buo. Ikaw ang mabuhay sa akin. Alam niyo po, kung araw-araw
At tuwing tumatanggap tayo ng banal na komunyon, taimtimang dasal na yon. Pumasok ka sa buhay ko, mahal na pong Jesus Nazareno. Mabuhay ka sa akin. Mapapansin niyo po yan. May unti-unting pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Hindi na lang ikaw tumatanggap ng katawan ni Kristo. Darating ang panahon, ikaw mismo ang nagiging katawan ni Kristo. Sabi nga ni San Agustin, tayo'y nagiging anuman ang ating tinatanggap. Kung tunay natin tinatanggap si Kristo, tayo'y nagiging katulad din ni Kristo. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Magpasalamat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno sapagkat gusto niya tayong mabuhay ng walang hanggan. Gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong maging kabahagi ng kanilang pag-ibig. At ito'y dahil sa paghahandog niya ng kanyang sarili. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa handog na buhay. Ngunit may buhay pa kayong mas nais ibigay sa amin. Hindi lang ang buhay dito sa lupa, kung hindi ang buhay na walang hanggan. Ang makasalo sa inyong pag-ibig sa langit. At salamat po dahil lagi mong ibinibigay ang iyong sarili upang maging pagkain namin ng buhay. Nawa, lalo na sa banal na komunyon, tanggapin ka namin ng may malinis na kalooban. Hayaan namin ikaw ang tunay na maghari at masunod sa aming buhay. Upang kami din maging katawan ni Kristo sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, maghari ka sa aming buhay. Maawa ka sa amin. Basbasan mo kami. Amen. Amen.